Hello po guys. Continuation po ng Season 16, What is Written Truly Happened. Bali, Part 6 na po to. Thank you so much po talaga guys sa lahat po ng dadaanan ng content ko na to. Maraming salamat po. Pinipray ko po na sana po pagtiyagaan nyo pong tapusin. Para din po to sa spiritual nating pangangailangan. To God be the glory po talaga. Sana po maitawid ko sa inyo ang ample na maliit kong goal na makapaghatid talaga ng maliit na life coach, life lesson, motivation para po sa ikatitibay pa ng kapit natin sa ating Creator. Amen to that guys. To God be the glory po. Sana po lahat na makakakita ng content ko na to pagtiyagaan nyo pong tapusin. Sana po healthy pa rin tayong lahat, malusog pa rin tayong lahat. Kahit papano po nakakaraos pa rin tayo sa buhay na to. Sa buhay na napaka-fragile, sa buhay na parang hindi na po natin masasabing talagang 100% peaceful pa rin ang surroundings natin. Mag-ingat po tayo palagi guys. Lagi po nating hingin sa ating Panginoon ng kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay. Na sana po sa huling generation na to maging karapat dapat talaga ang bawat isa sa atin. Sa salvation na ibubuhos ng ating Creator sa pamamagitan ng kanyang bigatin san, sa ultimate na pagbabalik ng kanyang bigatin san. Amen to that guys. So ito nga pong content ko na to, halo-halo na po to guys. Season 16 po, part 6 ng What is Written Truly Happened. Kasi guys, dun po sa mga bagong dokumentaring nakita ko na ninamnam ko din po yung context, talaga pong written, talaga pong totoo, talaga pong facts. Magpakatibay po talaga tayo guys. Lagi po tayong tumawag sa Panginoon para lalo pa po niya tayong bigyan ng guidance, ng gabay, na matahak natin ang trajectory talaga papunta sa katuwiran niya. Huwag po nating pababayaang maitulak tayo ng deception at ng materialism na pinalalaganap ng kalaban ng ating Panginoon. Pagka po matibay ang kapit natin guys, hindi po niya tayo matatalo. Lagi po natin yan tatandaan guys. Amen to that. Lagi po natin gawing be steadfast in our faith. Kasi napaka-powerful po ng faith natin. At ang faith po talaga guys completeness of love, good deeds, and hope. Panatilihin po natin guys talaga na magpatuloy-tuloy lang tayo. Kasi napaka surprisingly po talagang isang moves ng Panginoon sa buhay ng isang human being na kahit maliit ang ginawa niyang good deed sa kanyang kapwa-tao, maging ito'y pamilya man niya o kaibigan, o kung sino mang tinulungan natin ng on that very moment nakapagtawid tayo ng maliit na tulong na kinalugutan ng Panginoon. Baka po yun ang kung sakasakali ay pipiliin ng Panginoon na isang dahilan, isang rason para tayo magkamit ng salvation at ng eternal life. Amen to that. Kasi guys, ito po facts, paulit-ulit ko na po yan, kahit po daanan nyo ang profile ko, madalas ko po itong binabanggit, na ang isang human being po, kahit napakalaki ng ginawa niyang kabutihan, hindi po yun magiging daan para sa talagay kalugudan ng Panginoon. Yan po ay totoo kahit po i-research natin yan sa Holy Scripture. Kasi ang tinitingnan po talaga ng Panginoon ay yung motivation natin. Tagus-tagusan po ang tingin ng Panginoon, ang puso po ng tao ang tinitingnan ng ating Panginoon. Napakahalaga po ng nasa loob nitong kaluluwang buhay na binigyan ng Panginoon ng breath of life. Kasi yun pong soul, yun pong spirit natin, yun po ang importante sa Panginoon. Kasi marami pong gumagawa ng kabutihan na ang motivation ng taong yun, nung kahit na sinong tao, nangyayari po yan globally, generation by generation, na kaya gumawa ng ganong kalaking kabutihan ng taong to, ina-after din po niya yung in return. Yan po ay isang facts. Kasi meron pong gumawa ng kabutihan, napakaliit ng ginawa niya, pero 2,000% pong nalugod ang Panginoon sa kanya. Sample na po yung nangyari sa templo noong unang siglo na naging flesh ang bigatin san, na kinalugudan niya po yung babaeng bao. Yan po ay mai-repeat ko lang, maitawid ko lang ulit sa inyo, na napakaliit po ng limos na ibinigay ng babaeng balo na to, ng matandang babae na to, pero na-mention po yung incidenteng yon sa Holy Scripture. Kasi facts po yun gusto po ng Panginoon na maitawid yun, generation by generation. Kasi bawat po pangyayari na nasulat sa aklat na yan,
mahiwaga po, may kahulugan po yan, dalawa po palagi, spiritual po, at saka po literal. Yan po ay kahit saliksikin natin ng sabay-sabay. Literally speaking, biblically speaking, letra por letra po nakasulat yan. Kaya po yan nasulat para po kapulutan ng generation by generation ng motivation. Kasi nga po hindi po kinakount ng Panginoon yung kahit anong billion pang ginawa mong amount ng kabutihan, tinitingnan po ng Panginoon kung anong motibo mo sa paggawa mo ng kabutihan na yon. Yung pong babaeng bao na to, maidagdag ko lang po to sa content ko na to. Kasi may isa pa po akong sasabihin. Tatapusin ko na po to guys. Kasi humaba po yung allotted minutes ko, kaya mabilis pong matatapos ang content ko. Amen to that guys. Thank you po. Glory be to God po talaga. Kasi may isa pa po akong sasabihin na yun pong mga truth na prophecies na talaga pong kinakaharap na ng sanlibutan ito, ng humanity na to, ng last generation natin. Kasi nga po, duktong ko lang po, tapusin ko lang po, na ito pong babaeng bao na to, napakaliit po ng kanyang inabuloy, na pangkain na po niya yun ng isang araw. Bao na po siya, parang balo na po, widow na tong babaeng to. Pero minention po yung insidente na to sa banal na love letter ng ating Panginoon. Kasi ibinuhos na po ng buong katapatan yung abuloy na yon sa templo. Nung kasalukuyan po na yon, nakatingin po ang Panginoon sa lahat ng naglalabas-masok na nag-aabuloy para ipalaganap ang word of God nung time na yon. Ito pong babaeng to, walang alinlangan, binigay na po niya sa abot ng makakayanan niya, yung centavos niya na yun. Parang ano lang po yun, parang baryang-barya lang po yun sa panahon natin ngayon. Napakahalaga po nung perang yun para sa babaeng yun, para makakain siya. Matanda na po itong babaeng baon na to, na nandun nga po nakasulat sa Holy Scripture, na sa New Testament po yan. Hindi ko po tanda kung Mateo o Lucas o Mark nakasulat yung insidente na yan. Na nung inabot na po yung abuli na yun, hindi niya po akalain na nakatingin sa kanyang Panginoon. Tapos po nalugod po ang Panginoon, nilapitan po siya. Sabi po ng Panginoon ang karamihang mga mayayaman na tumatawid dito sa templo na to para mag-abuli ng pera ng kanilang kayamanan, barya lang yun sa kanila, yung inabuloy nilang yun. Samantalang itong matandang babae na to, ibinigay na niya ang buong kabuhayan niya ng walang alinlangan. Kaya yung may pinakamalaking abuloy na ibinigay sa araw na yon. Amen po guys. Kasi ang Panginoon nga po, kasi tinitingnan niya po yung puso ng tao Tagusan po ang tingin ng Panginoon guys, past, present, and future din po siya. Kaya wala po talagang pwedeng, hindi po natin mapapaglakuan ng Panginoon. Kasi ang Panginoon po, mabuti po siya sa masama at matuwid. Pareho niya pong pinababayaang ihinga yung oxygen na nandito sa mundong to. Pareho niya pong pinababayaang langhapin ng sikat ng araw sa masama at mabuti. Guys, napakalalim po ng mga binibitawang salita nung bigatin nung siya'y naging flesh. Kaya sana nga po ini-encourage ko po lahat ng nakakakita ng content ko na magmadali na po tayo guys. Pilitin po natin na sa bawat iniisip natin, sa bawat ginagawa natin, sa bawat sinasalita natin, ibigay po natin yung glory, yung mag-glorified natin ang Creator natin, hindi yung sarili natin. Kasi yun po ang pinapangarap ng Panginoon na lagi natin siyang i-glory, lagi natin bibigyan ng kalumuran ng Panginoon, hindi ang sarili natin. Amen to that guys. Thank you so much po talaga. Tapusin niyo po, malapit ko na pong tapusin ang content ko na to. Thank you so much po talaga. Don't ever lose your faith guys, and lagi po nating gawing strong ang kapit natin sa mag-ama. Kasi wala po talaga tayong ibang kakapitan guys. Hindi po natin pwedeng yakapin na panghahawakan natin na ililigtas tayo ng ating mga kayamanan. Kasi yan po madalas nga po, ito po talaga literally speaking po to, ipapahamak pa po tayo ng mga kayamanang pinapanghawakan natin. Thank you po talaga for watching. To God be the glory po. Sana po tapusin niyo po. Amen to that. Si God na po ang bahalang magbigay sa inyo ng kung anong blessing na kailangan ninyo. Maraming salamat po talaga. Wag po kayong panghihinaan ng loob kahit marami na pong nangyayari globally. Magpatuloy-tuloy lang po tayong asam-asamin po nating makagawa pa tayo ng maliliit na kabutihan na abot ng makakaya natin. Thank you po, sundan nyo pa po. Maraming salamat po. God bless us all po and always be safe. Si God na po ang bahalang magligtas sa ating lahat, sampu ng ating mga pamilya. Thank you po, sundan nyo pa po, may kasunod pa po. Amen.